Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Project Nimon and pasensya na, sobrang tagal kong di nakakapag-upload. Pero yun, hopefully sunod-sunod na to, no? And salamat nga pala sa mga nakasupport, sa mga nakasubscribe. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please click mo na yung subscribe button, notification bell para updated ka sa lahat ng i-upload ko. And make sure to like this video kapag meron kang natutunan. Okay? Pag-usapan lang natin yung 10 mga bagay na dapat mong iwasan kapag meron kang project car. Ang una sa lahat, disclaimer lang, maraming mga dapat mong iwasan pero 10 lang yung pinili ko kasi based to sa experience ko. So kung meron ka ring experience, kung meron ka ring gustong i-share, comment down below para mabasa ng iba. Punta na agad tayo sa number 1. Unang-una, huwag kang nahihiya. Huwag nahihiyang magtanong. Yung project car mo sa una, maraming kapintasan. Faded yung pintura, kumakalampag, pangit yung sidings, pangit yung bintana. Depende. Depende kung anong klaseng kotse ba yan nakuha mo, van, SUV, kung ano yung gusto mo yung project. Basta, napakadaming kapintasan yan. Lalo na pag sumakay ka, pag umandar na, tumitirik bigla, okay lang yan, huwag mo ikakaya. Lahat ng yan, isipin mo, part ng project car journey mo. Dumating man sa point na magtutulak ka ng sasakyan kasi natirikan ka, okay lang yan. Lahat ng yan, isipin mo, part ng project car journey mo. Number 2, huwag mong i-compare yung progress mo sa progress ng iba. So, paano sinasabi mo? Let's say, meron kang kakilala na nagpa-project car, kamag-anak, kaibigan, or hindi mo man kaano-ano, nakita mo lang na yung progress niya, ganito, tapos na siya sa ganitong project car, nasa SUV na siya, nasa ganito na siya. Tapos ikaw, nandito ka pa rin, pang ilalim ka pa rin, or nasa engine ka pa rin, nasa cooling system ka pa rin. Lahat ng yan, isipin mo, part ng project car journey mo. Okay lang yan. Magkakaiba naman tayo ng concept. Yung progress mo, nakadepende yan sa budget. Kung big time ka, mabilis talaga yan. Pangalawa, sa time. Gaano ka ba kadalas magbigay ng oras para sa project car mo? Then, pangatlo, skill. So, bakit skill, no? Kung meron kang background sa automotive, sa mechanical, so, mas mabilis para sa'yo na mag-progress, na umusad. Kasi, ang kailangan mo na lang pyesa, tapos ikaw na yung gagawa. Advantage yan para sa iba. Then, number 3, huwag mong kakalimutan mag-research. Bakit huwag kakalimutan mag-research? Unang-una, makakales ng gastos. Hindi ka maloloko. Kasi, aminin man natin o hindi, meron talagang mga mekaniko na kapagsamantala. Kunwari, ang problema mo, parati nag-overheat. Ngayon, wala ka masyadong alam. Hindi ka nag-research. Sabi niya sa'yo, palitan natin yung radiator no. Palitan natin yung radiator fan mo. Tapos, ang problema pala yung water pump. Tapos sinasabi lang, palitan yung radiator. So, nangyari, pinagawa mo, pagkatapos, nasira na naman. Alam na pala ng mekaniko na water pump pala yung problema, hindi pinalitan. So, babalik na naman sa kanya, gastos ka na naman. Okay? Tapos, hindi ka nag-research, hindi mo alam yung pricing ng mga pyesa, ng radiator, hindi mo alam yung purpose nun, hindi mo alam yung purpose ng radiator fan, ng coolant, hindi mo alam kung ano yung mga yan, pinagpapanggit sa'yo, hindi mo alam, talaga kawawa ka, boy. Isipin mo, kawawa ka. Utilize mo yung FB groups, sali ka dyan. Kung project car mo, Civic, sali ka sa mga nagsi-Civic. Project car mo, Corolla, sali ka sa mga Corolla boys. Project car mo, Nissan Sentra, sali ka sa mga project car ng Nissan. Then, libreng magtanong talaga dun sa, parang wala pa akong nasalihan na hindi libreng magtanong, boy. Pag-post ka doon, marami mag-i-input. Sasabihin nila, ganito yan, ganito ganyan, ganito ganyan. Yung mga sasagot doon, post ka lang. Tapos, meron ding mga group chats. Siyempre, may FB group, meron ding group chats. Pwede kang magtanong doon. Instant, makakasagot yung mga iba. Then, yung mga sumasagot doon, minsan, mekaniko pa mismo, minsan naman, na-experience nila. So, helpful yun para sa atin. Then,
research ka rin bukod sa nagtatanong ka sa FB groups, FB chats, nagbasa-basa ka rin sa Google, then nanood ka rin sa YouTube. Pag nag-meet lahat ng mga sagot nun, feeling ko naman, imposibleng sumablay pa rin, no? So, yun nga, yung mga advices na ng mekaniko, makinig ka maigi. Yung mga mekaniko na willing talagang tumulong sa mga taong nagpa-project car. Number 4, huwag kang maging kampante. Parang may sinasabing kampante. Yung brand new car, kahit wala kang dalang tools, wala kang extra pyesa, pwede kang umalis. Basta may gas. Walang problema dyan. Batsi ka agad. Pero yung project car natin, may mga pagkakataon na meron kang dalang extra pyesa, bukod sa extra gulong, may dala ka pang tools. Kasi di mo tansyado kung anong pwede mangyari sa daan. Meron ka pang dalang extra coolant, di ba? Alam ko na-experience din ng iba yan eh. Then, ganito yun. Nangyari sa akin yan one time, no? Galing akong trabaho. Pagpunta ko sa may parking, nakita ko parang may nato yung tubig or anong klaseng liquid yun sa ilalim ni Sendo. Then, di ko siya pinansin. Diretso sa kailangan ko, ni-start ko si Sendo. Tapos, maya-maya lang, parang wala pang 5 minutes, ang bilis tumaas ng temperature. Umabot agad ng kalahati. Tapos nag-activate agad yung fan. Gumana agad yung fan, no? So, pinatay ko siya agad. Hindi ako naging kampante ng time na yon. Alam ko may mali. So, ginawa ko, binuksan ko agad yung hood, chinek ko, pagtingin ko sa radiator, wala nang laman yung ubus na yung coolant. So, pag-check ko ng reserva, ubus na rin. Ginawa ko, bumili muna ako ng criminal water that time para lang makauwi. And yun. Sample lang naman yun. Nakauwi naman ako ng safe. And naayos naman na yung issue. Number 5, huwag kang mag-expect na alam agad haba na ito. Huwag kang mag-expect na alam agad ng mekaniko o ano yung solusyon sa problema ng project car mo. Kasi unang-una sa lahat, wala silang history or wala siyang history ng auto mo. Let's say, first time mo lang pumunta sa kanya, then sinabi mo, boss, malakas po sa gas yung sakyan ko. Then wala siyang history, hindi niya alam kung ano nangyari dyan before. So, maraming oras yung kakainin yan. Tatanungin ka niyan, mga probing questions. Mabigat pa paa mo, paano mo nasabing malakas sa gas? Full tank method ba yan? Or tansya-tansya lang? Then, ano bang klaseng pinagdadrivean mo? City driving ba yan? Long drive ba yan? Maraming pwedeng iba to sa'yo na question. Maraming mga pwedeng i-consider bago sila magdadrive sa technical na troubleshooting. So, check nila kung naka-timing ba yung belt mo. Check nila yung mga spark plug, yung injectors, tama ba yung pagkakalagay na injectors, palyado ba. Basta may maraming bago sila mag-dive sa troubleshooting, no? Expect mo na agad nakakain ng oras yan. Diba? May mga i-check sila sa sasakyan mo bago nila ma-identify na kung totoo bang ganun na malakas ba talaga sa gas yung sasakyan mo. Baka naman mamaya sira pala yung gas or fuel floater mo. Yun lang pala yung problema. Hindi pala accurate na nakikita mo sa gauge. So, pwedeng ganun. And then, singit ko lang, no? Sabi daw nila, mas maganda, no? Pag magpapagas ka, gabi, or yung time na malamig yung lupa, para daw mas dense yung pag-transfer ng gas from gas station papunta sa auto mo. Di ko alam kung totoo, no? Check nyo na lang, guys, no? Comment na lang kayo kung totoo ba yan o hindi. Kung gawa-gawa lang ba yan. So, meron naman tayong tinatawag na, na obvious na issue. Katulad ng pag niliko mo na sagad yung manibela, and maririnig mo may lumalagitik sa kaliwa o sa kanan. So, sa dami ng pinagtanong ako ng mekaniko, sagot nila dyan, CB joint yung may problema. So, obvious naman na CB joint. And CB joint nga, napalitan ko yung CB joint, okay na, gumana. Okay na yung takbo. Okay na din yung pagliko. Sagad na sagad. Bali, number 6, let's say, nasa FB group ka, or group chat,
Then, since libre naman magtanong, may mga nagbibigay naman ng input. Sabi ko sa inyo, diba, utilize nyo yung mga ganyan. Let's say, matirikan ka. Ngayon, hindi mo alam yung gagawin mo. Sana naman, kapag nag-post ka, huwag mong kakalimutan na ibigay yung buong details. Yun yung number 6. Ang haba, no? Huwag mong kakalimutan na ibigay yung buong details. Kasi, unang-una hahaba pa yung conversation, yung thread. Let's say, natirikan ka, then sasabihin mo lang, boss, nandito ako sa gitna ng expressway. Ayaw mag-start ng sasakyan ko. Tinatry ko naman, ayaw. Ganun lang yung pinost mo. Ano kayang gagawin ko? Di ba? Sa mga iba na parang pilosopo, pwede kang pilosopo yun eh. Boss, bigay mo naman yung buong detalye para matulungan ka namin agad. Or sabihin mo naman kung nasan ka para mapuntahan ka namin, para matulungan ka namin. Di ba? Why not na pag nag-post ka, bigay mo yung buong detalye mo, okay? Nandito ako sa Cavitex. Hindi ako makaalis kasi natirikan ako. Kapapagas ko lang. Tapos bago yung mga spark plug ko, ganito ganyan. Tapos nagre-redondo. Yun nga, for EP yung engine. Tapos kaya 2E. Then tinry ko naman yung ganito ganyan. Ayaw gumana. May kuryente naman kasi nakikita ko umiilaw yung mga indications sa cluster gauge. So at least pag sa ganong klaseng post, maiiwasan na yung mas mahabang probing questions. Makakapagbigay sila ng malapit-lapit na nasagot sa problema mo. At least, di ba, mas okay siya kaysa sa unang pinost mo o sa unang inquiry mo. Number 7, huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi ng iba. So, basic lang yan. Libre lait. Since pa-project car ka pa lang, yung iba talaga hindi nakakaintindi, merong mga nakakaintindi, merong hindi, then, okay lang yan, libre lait. Pero mga nagsasabi, oh, bakit Corolla yung pinlogic car mo? Di ka na nag-Civic. O bakit Civic yung ginawa mo? Di ka na nag-Nissan, Sentra. Ba't hindi Kia Pride na lang? Ba't hindi ganito na lang? Wala tayong problema sa mga sinasabi nila, suggestion nila yan. Wala tayong magagawa. Pasok dito sa kabila, labas sa kabila. Okay lang yan, boy. Importante, masaya ka sa ginagawa mo sa project car mo. Saka masaya pag patuloy mo lang pag ka magpapa-apekto sa sasabihin nila. So, meron mga sinasabi sila na importante, consider mo yon, i-filter out mo lang, piliin mo yung mga importanteng bagay, then exit yung mga feeling mo hindi importante. Number 8, huwag kang pabago-bago ng isip or ng concept. Kung resto mode yan, lagyan mo ng personal touch mo. Alam mo yung mga ganyan pabago-bago ng isip, nakakasira or nakakabutas ng bulsa yan eh. Let's say ganito, nakita mo na maganda yung clear tint. Nag-concept ka ngayon na ganyan, clear tint, gusto mo kita ka kasi pogi ka, then gusto mo pag dadating ka, kita nila yung poging driver, bababa, then ang angas, naangas din talaga ako sa mga na-clear tint, no? Then ngayon, naghahabol ka ng sobrang lamig ng aircon, kalagitnaan ng summer, naghahabol ka ng sobrang lamig, tapos hindi mo ma-meet yun kasi nga naka-clear tint ka, nakaka-apekto pa rin yun. Kahit magpa-install ka na sinasabi nilang clear tint pero 100% heat rejection, nakaka-apekto pa rin yun kasi araw yun eh, direct heat yan eh. O di ba? So ngayon, nag-change ka na naman ng concept. Sabi mo, gusto mo dark tint naman. So solid yung dark tint mo. Harap, likod, gilid. Pagbukas mo ng aircon, kahit tanghalin tapat, lumalaban yung aircon mo, sobrang lamig. Kaso, pag gabi, tapos umuulan, hirap kang makakita. So, problema na naman, boy. So, again, lahat ng yan, naiiwasan mo kung ginawa mo yung step 3 na hindi mo kinalimutan na mag-research. So, number 9, iwasan mo na mag-compute na nagastos mo sa project car mo. Alam mo na yun sa sarili mo, and sabi nga ni Duterte, huwag mong subukan
masisira ang buhay mo. Lastly, number 10, huwag kang makakalimot. Paano yung sinasabing huwag kang makakalimot? Huwag mong kakalimutan yung naging dahilan kung paano ka nag-umpisa ng project car mo. Kasi yun yung magiging sagot sa mga tanong mo pag dumating yung time na parang ayaw mo na, parang tinatamad ka na. Yun din yung magiging dahilan kung ba't ka masaya sa maliliit na progress hanggang sa makuha mo yung goal mo sa project car mo. So, yun lang. Kung meron kayong mga i-add sa mga 10 bagay na dapat kong iwasan kapag meron kang project car, comment down below kasi mababasa naman yan ng mga viewers natin. So, hopefully may natutunan kayo and like this video kung marami kayong napulot.